breaking news. Suspendido na po si Alice Guo. Ano pong suspension nito? Ang suspension po ni Alice Guo ay hindi pa po penalty. Hindi pa naman yan pwedeng bigyan ng penalty kasi hindi pa tapos ang proseso eh. Ang penalty kasi, ang penalty matapos na ang proseso. Ito, hindi pa po ito. Patuloy pa po ang pag-iimbestigasyon ng DILG. Iba naman kasi yung investigasyon ng Senado. Yung investigasyon kasi ng Senado, in aid of legislation yun. Okay? Sa Butuan, si Eleanor Cosid, happy viewing din. So ito lang po totoo po yan, napakarami ng investigation na ginanap sa Senado. Pero yun po kasi in aid of legislation yun. Okay? So, hindi po yun para sa prosecution. Kumbaga, hindi yun para sa pagkaso. Ang pagdinig ng Senado, yung komite ni Senadora Risa Hontiveros na tinutulungan din ni Gatchalian, hindi po yun para sa pag-prosecute ng mga criminal cases. Para po yun sa legislation. Kaya investigation in aid of legislation. Pero, kapag sa proseso ng investigation ng Senado, kinakikitaan talaga ng mga ebidensya na dapat din siyang sampaan ng kaso, ayan, sasampaan po yan ng kaso. Separate po yan na proseso. Iba po yung proseso sa Senado. So, sino ngayon ang nag-initiate ng separate na proseso? Ang DILG po, Department of Interior and Local Government. Ang DILG ay nagsagawa ng sariling investigation. Yung mga ebidensya, saka yung mga lumalabas na mga impormasyon dun sa pagdinig ng Senado, nagamit yan sa investigation ng DILG. Ganyan po yan. Hiwalay na proseso, hiwalay ang purpose, pero nagko-complement, nagtutulungan. Pero yung investigation ng Senado, hindi po yan para sa prosecution. Para po yan sa in aid of legislation. Ibig sabihin, may gagawing mga batas sila Senadora Risa Hontiveros. Halimbawa, anong batas? Pwedeng aamyendahan yung ating batas tungkol sa mga birth registration. Yung ating, kung mayroong batas sa Birth Registration Act, halimbawa. Kasi ang ibig sabihin dito, ang malinaw na lumabas doon sa pagdinig ng Senado, masyadong maluwag. Masyadong maluwag ang pag-i-issue ng mga birth certificate sa ating bansa. Dapat maluwag pagka Pilipinong totoo, pero kapag mga ganyan questionable, dapat niyan idaan sa mabusising proseso. Kaya kailangan amyendahan yung mga batas na yan. O yan po yung in aid of legislation. Ngayon, marami nang nagsasabi, kung talagang may mga ebidensya na kayo kay Alice Guo, kasuhan nyo na. O yan na. Sino ngayon ang nag-initiate ng investigation para sa pagsampa ng kaso? DILG, Department of Interior and Local Government. Ngayon ang mga nakitang kaso ng DILG. Una, gross dishonesty. Sobrang pagsisinungaling. Pangalawa, ano pa ba? Grave misconduct. Ano pa ba? Conduct prejudicial to the best interest of the service. Yun yung mga niya. Yan yung mga kaso ni saka graft. May kaso pa nga palang graft katiwalian. Ngayon, anong ginawa ng DILG? Ang ginawa ng DILG, yung mga records ng DILG, yung mga ebidensya ng DILG, ginamit ng DILG para i-file ng kaso sa ombudsman. Bakit sa ombudsman? Kasi mayor yan eh. Mayor po yan. Pag mga ganyang official ng gobyerno, kakasuhan mo yan, sa ombudsman ka. Ombudsman po yan. Higop muna tayo ng kape. Yan. Maganda tong ating kwentuhan. So ang ginawa ng DILG, yung mga ebidensyang hawak nila, isinabmit nila sa ombudsman. So, doon sila nag-file ng complaint sa ombudsman. So ano ngayon ang aksyon ng ombudsman? Ang aksyon ng ombudsman ngayon ay may nakita ang ombudsman na matibay na ebidensya na dapat nga talagang ituloy ang investigasyon. Ibig sabihin, ang ombudsman ay magsasagawa ng sarili nilang investigasyon. Pero dahil may nakita na ang ombudsman na matibay na mga ebidensya laban kay Alice Guo, ang ombudsman ay naglabas na ngayon ng preventive suspension. Ibig sabihin, ang suspension ni Alice Guo
ay preventive suspension pa lang po yan. Ibig sabihin po ng preventive suspension, pag kasi ang isang opisyal ng gobyerno iniimbestigahan ng ombudsman, ano? May nakikita ang ombudsman na matibay na ebidensya. Nakikita ng ombudsman na nanatili pa sa pwesto ang iniimbestigahan, makakahadlang siya sa investigasyon, makaka-impluwensya siya sa investigasyon, maaaring hindi makumpleto ang investigasyon kung nandyan pa yan sa posisyon. Nagsasagawa po ng ombudsman ng order, naglalabas ng order ng preventive suspension. So yan po ang ibig sabihin ng preventive suspension. Preventive, ibig sabihin para mapigilan, ma-prevent. Ma-prevent na ano? Ma-prevent na makialam siya sa investigasyon, ma-prevent na ma-influensya niya ang mga testigo, ma-prevent na mapigilan niya ang na lumabas ang mga totoong impormasyon. Kung tawag po diyan, preventive suspension. Para makabwilo yung investigasyon, ma-prevent siya, mapigilan siya na huwag siyang makialam sa investigasyon, tinatanggal muna sa posisyon. Yan po ang ibig sabihin ng preventive suspension. Gaano katagal? 6 months. 6 months. Okay. So, yan po. Ibig sabihin, makakabwilo ngayon ng investigasyon ng gobyerno. Makakabwilo po ng investigasyon ng ombudsman. Makakabwilo. Pwedeng may makuha pang mga maraming ebidensya. Pwedeng yung sinampang reklamo ng DILG ay madagdagan pa. Ano po yun? Kumbaga, pwedeng baguhin ng ombudsman ang isasampang kaso sa Sandigan Bayan eh. Ang ombudsman po ay hindi korte. Ang ombudsman po ay prosecutor din yan. Kapag ang ombudsman nakita ng ombudsman na dapat isampa ang kaso sa Sandigan Bayan, pwedeng baguhin ng ombudsman ang isasampang kaso. Pwedeng mas mabigat. Basta yung ombudsman nag-action siya based sa complaint ng DILG. Yan po ang ibig sabihin yan. Kung DILG ang nag-file ng complaint, ang ombudsman ngayon ang nag-iimbestiga. So para makapag-imbestiga ang ombudsman sa kaso ni Alice Guo, sinuspindi muna siya preventively. Kaya preventive suspension yan 6 months. Ngayon matapos ang 6 months na yan, lalabas yan. Within sa 6 months na yan, maraming makukuha pang mga ebidensya dyan. Kasi hindi na makakagalaw si Alice Guo kasi suspendido siya. Yung mga officials ng Bamban-Tarlac, maaaring mag-cooperate na yan sa investigasyon kasi wala na si Mayor Guo. Okay? Ngayon mga kabunyog, ano ang pinaka-ginamit na ano? Hindi pa po ito tungkol sa citizenship. Hindi pa po ito tungkol doon. Tungkol lang po ito doon sa Pogo. Ano ba kasi ang ginawa ni Alice Guo? Ang sinasabi ni Alice Guo, hindi daw siya dyan involved sa Pogo-Pogo na yan. Hindi niya yan maano. Kasi ganito mga kabunyog. Ano ba ang sinasabi ni Alice Guo na papel niya dyan? Ang sabi ni Alice Guo, siya daw ay presidente dati ng Baufo Corporation. Baufo Land Development Corporation. Ano itong Baufo na to? Ito ay isang real estate corporation, kaya nga Baufo Land Development Corporation Incorporated. Baufo. Ang president nito ay si Alice Guo. Ngayon, itong Baufo na to, ito yung nagpatayo ng mga buildings doon sa Bamban. Kaninong lupa na pag-aari yung mga tinayuan ng building? Kay Alice Guo. Ha? Hindi ko na natandaan kung ilang ektarya yon, pero malaking ektarya yon. Hindi square meters lang. Hindi lang yan 5,000 square meters. Ilang ektarya yan? Siguro 10 hectares yun. Nung binasa ko kasi yan, medyo matagal na yung detalye. So ngayon mga kabunyog, mga kababayan, okay? Ang ginawa ng ni Guo, siya yung may-ari ng lupa, doon nila itinayo yung mga buildings. Yung building na yon, 32 buildings, kaya nga tinatawag na parang mini Bonifacio Global City. O 9 hectares, sabi ni Raul de Leon. 9 hectares. O ilan ba ang 9 hectares? Di 90,000 square meters. Kasi ang isang hektarya, 10,000 square meters yan. O imagine niyo kung gaano kalaki yan. Ngayon, pag-aari yan ni Guo. Okay. Si Guo ngayon, may-ari siya ng 9 hectares na yan na lupa. Yan yung pinagamit niya sa Baufo. Yung Baufo Corporation, yung Baufo Corporation, siya ang president.
Ngayon, nagtayo ang Baufo Corporation, Baufo Land Development Corporation ng 32 buildings. Yan yung pinagamit sa ano, dito sa Pogo operators. Anong kumpanya yung nag-operate ng Pogo? Kung una, yung Hongsheng. Pinalaunan na bago yung pangalan, naging Zone Yuan. Zone Yuan. Dati, Hongsheng. Tapos naging Hongyuan. Yung Hongsheng, kinalaunan yung Hongyuan, nagre-renta doon sa Baufo. Ngayon mga kabunyog, ganito. Kaya yung permit ng Pogo, ang nagbibigay ng permit ng Pogo, yung POGCOR. Sino ang nagbigay ng permit sa Song Yuan at sa Hongsheng? POGCOR. Pero yung POGCOR, hindi na binigyan ng permit to operate itong Hongsheng sa Song Yuan, hindi na binigyan ng noong October 6, 2022. Ni-raid kasi ng ni-raid yan ng PAOK, yung Presidential Anti-Organized Crime, task force, kaya wala na yan, nasuspendi yung na yan, Pogo na yan eh. So, yung Pogo na yan, yung Songshen at saka yung Son Yuan, hindi na binigyan ng permit to operate ng POGCOR. Ang pitsa ng hindi na pagpapa-operate ay October 6, 2022. Anong ginawa ni Mayor Gowor? Kasi mayor na siya noong 2022. October 25, 2022, binigyan pa rin ni Mayor Gowo ng business permit yung Baufo. Ibig sabihin, pinayagan pa rin maka-operate. 7.9 hectares pala, hindi 9. Nakuha niyo mga kabunyog kung anong ginawa ni Gowo. Tumakbo siyang mayor noong May 2022. October 6, 2022, hindi na ni-renew ng POGCOR ang permit to operate ng Pogo, yung Son Yuan. Dati, Hongsheng yun. Hindi na. So, ibig sabihin, wala nang permit yung Pogo. Pero dahil mayor na si Alice Guo, October 25, binigyan niya pa rin ng business permit na mag-operate. Doon siya nakasuhan ngayon. Doon siya ngayon. Doon na technical ngayon si Guo. Kaya yun ang kaso niyang draft. Tiwalian. Tiwali yung ginawa niya na yun. Mayor ka, dapat hindi mo na binigyan ng business permit yon. Ang problema, bakit hindi niya bibigyan ng business permit? Siya nga yung nasa likod niyan eh. Wala nga namang mayor na siya. Hindi niya bibigyan ng business permit ang sarili niyang kumpanya. Kaya lang nagpapalusot si Alice Guo. Sabi niya, wala na ako dyan. Hindi na ako, dyan, investor dyan. Sino namang maniniwala? Unang-una, nang linakad yung permit niyan, ng mga Pogo na yan, siya ang nakapirma. Hindi pa siya mayor noon. Previous pang administration ng Bamban. Nang nag-apply ng permit yan doon sa Bamban Tarlac, sa municipality, kung nag-apply, ang nakapirma siya, si Alice Guo. Paano niya naman sasabihin, hindi siya dyan ng wala siya dyan. Kaya yan mga kabunyog. Malinaw ito, sinungaling ito. Kaya ngayon, kinasuhan siya ng DILG. Nireklamo siya sa ombudsman. Ang reklamo, grave dishonesty. Ay gross dishonesty. Sobrang pagsisinungaling. Pangalawa, graft. Bakit tiwali? Wala nang ang Pogo permit. Wala nang permit to operate sa Pogo, yung Pogo na yon. Dapat siya bilang mayor, hindi niya na rin binigyan ng business permit. Diba? Simple yun eh. Kung ikaw mayor ka, may nag-a-apply ng business permit uli itong mga Pogo na to. Siyempre, i-attach nila yung permit galing sa Pogo, ay sa POGCOR. May permit pa ba kayo sa POGCOR to operate? Wala na eh. October 6 pa lang 2022, kinancel na ng POGCOR yung permit to operate bilang Pogo. Ibig sabihin, hindi na sila legal na Pogo. Pero anong ginawa ni Mayor Go? October 25, binigyan niya pa rin ng business permit. Diyan ngayon yung kaso niyang graft. Yan yun. Kaya yan mga kabunyog. Ngayon, maaaring may lilitaw pa dyan na ibang mga kaso. Marami pa yung lilitaw. Ilan lilitaw yan? Ngayon, dahil nasa ilalim na siya ng preventive suspension for 6 months, makakabwilo na ngayon ng ombudsman sa pag-investigate.
May mga tao na dyan na maglalabas ng mga information. Yung mga dating naaalangan magsalita dahil nakaupo pa si Mayor Guo, ngayon nawala na siya. 6 months siyang wala sa pwesto, makakabuelo ngayon ang investigation. Yan naman yung purpose ng preventive suspension eh. Ma-prevent siya na makahadlang sa investigation na sinasagawa. Ngayon, yung mga sinasabi nating citizenship, yung mga sinasabi nating espiya siya ng China, ay lalabas din yan. Lalabas din yan sa investigasyon. Separate na naman yan ng mga kaso. Separate na naman yan ng mga legal. Ibig po yan. Kumbaga ito na muna yung isinampa ng DILG, yung ready na yung mga records. Alam nyo, hindi kasi yan pwedeng masabay-sabay. Kung alin yung ready na, isampa mo na. O yan. Kung ready na ngayon ng mga records yan, ano yung pinakamadali ng maisampa? O ito, suspendido na, wala nang permit to operate ang POGO as of October 6, 2022. Anong ginawa ni Mayor Guo? Mayor na siya, October 26, ay 25, 2022, binigyan niya pa rin ng business permit. O yun, mga malinaw yan na may ebidensya. Hindi, kumbaga naka-attach na yan. Madaling mapatunayan yan. Kaya lang, mayroon pang mga pwedeng ikaso sa kanya. Marami pa yan. Yung tungkol sa citizenship niya, lalabas yan. Kaya lang, saan kukuha ng mga ebidensya niyan? Ngayon yan. Ngayon na wala na siya sa pwesto kasi suspendido na siya for 6 months, makakabuelo na ang investigasyon. O yan po yan. Ano? Salamat naman. Ang maganda dito, at least, nakikita natin na umaaksyon ang gobyerno. Ha? Maganda naman at inaksyonan na nila ito. Kaya ano ito? Ngayon, posible ba matanggal yan sa pwesto si Alice Guo? Oo, hindi lang preventive suspension. Pwede yang matanggal. Pwedeng mag-initiate ang Office of the Solicitor General ng co-warranto. Co-warranto. Ha? Anong ibig sabihin ng co-warranto? Wala pala siyang legal qualification na maging mayor. Bakit? Hindi naman pala siya Filipino citizen. Chinese citizen yung ama niya. Chinese citizen yung ina niya. O saan siya kumuha ng Filipino citizenship? Hindi naman siya nag-apply ng naturalization. Di ba? Kaya pwede pa yang matanggal. Hindi lang suspension ang mangyayari dyan. Aside pa dyan, pwede pa yang makulong. Pwede pa yan makulong kasi kung may iba pang mga kaso yan nakakaharapin, marami yan, maglalabasan yan. Maglalabasan yan mga kabunyog, mga kababayan. Kaya yung maalaala mo kaya serye ni Alice Guo, hindi pa po yan tapos. Tuloy-tuloy pa po yan. Itong mga senador na nagsusuporta dito kay Alice Guo, parang nagiging abogado pa ni Alice Guo. Si Escudero, si Coco Pimentel, mahiya naman kayo. O kita nyo na ngayon. Ha? Kaya saludo tayo kay Senadora Risa Hontiveros. Gagawa na naman to ni Senadora Risa Hontiveros, mga kabunyog, mga kababayan. Ha? Itong mga nakaraang mga araw, si Senadora Risa Hontiveros talaga ang gumagawa ng kanyang homework yan sa Senado. Ha? Pinakasuhan si Kibuloy. May mga warrant of arrest na si Kibuloy ngayon, nagtatago na. Kay Risa Hontiveros yan. Ngayon na naman si Alice Guo, suspendido na naman at may kaso na rin sa ombudsman. Kay Risa Hontiveros yan. Yan mga kabunyog, yan ang mga dapat na ilagay nating mga senador. Kaya sa 2025, ang ilagay nating mga senador, yung katulad ni Risa Hontiveros. Ilagay natin si Lux Spirito. Ilagay natin si Nery Colmenares. Ilagay natin si Kabunyog Tuto Kausing. Ilagay natin sila Chil Jukno. Sila Kiko Pangilinan. Ilagay nyo sa Kamara, sa House of Representatives, ang Bunyog Party List. Ako po ang first nominee dyan. Yan, makakakita po kayo ng mga matatapang na mga lehislador ng ating bayan. Magtutulungan kami, si Senadora Risa sa Senado, si Attorney Enzo sa Kamara. Pwede ba, katulong natin yung Makabayan Black. Magtutulong-tulungan tayo dyan, mga kabunyog, mga kababayan. Kaya, po ito, saludo tayo sa, shout out kay Marieta Albolote. Pasensya na yung mga hindi ko na sa shout out, kasi pag ginaganahan na akong mag-discuss, hindi na ako nakakabasa ng mga messages mga kabunyog, mga kababayan. Dapat daw itapon na yan sa China. Kaya yan mga kabunyog,
suportahan po natin ang mga matatapang na senador natin. Dito sa isyung ito, kahit papaano tumutulong kay Senadora Risa Hontiveros si Win Gatchalian. Sa ibang issue, kinikriticize natin si Win Gatchalian, mining, at saka yung ginagawa nilang mga demolisyon ng urban poor sa Valenzuela. Pero pag sa isyung ito, okay naman si Gatchalian. Kahit may dugong Chinese si Gatchalian, kasama siya ni Risa Hontiveros dito sa isyung ito. Pero si Bongo, tahimik si Bongo. Tahimik. Sabi ni Dennis Daniel, mas gusto niyo daw ako maging president. Huwag naman. Okay. So, go home na daw to China. Abangan niyo ako maya-maya. I-discuss ko naman yung yung sabi ni Senador Win Gatchalian, di ba dapat ma-DNA yung nung ina nito, si Lin Weyen. Si Lin Weyen. Ay, Lin Wenye. Sorry, nagkakamali-mali ako. Lin Wenye. Yung ina nito na Chinese din, dapat ma-DNA test. Saka ito, alam nyo ngayon ang latest na balita, umalis na pala ng bansa. Yung ama saka ina nito, ni umalis na ng bansa. Matindi talaga tong mga to. Matindi tong mga nangyayari sa bansa natin, mga kabunyog. Matindi to. Kaya alam nyo, itong mga nangyayari nitong mga nakaraang araw sa atin, nakaraang buwan, panay tungkol kay Duterte to, mga kabunyog. Problema natin sa China, problema natin dito sa Pugo, lahat kay Duterte to eh. Lahat kay Duterte to. Kaya grabe ang ginawa ni Duterteng pinsala sa ating bansa. May hulanong salita na ang ibig sabihin dito ay ang pagkakaisa. Bunyog Party List. Halika na, Bunyog Party List ka na. Halika na, Bunyog Party List ka na. Sa susunod, ang atinang suportahan, Bunyog Party List, nagtataguyod ng katotohanan, lumalaban para sa bayan.